Yan, magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Good evening po. Ayan. Sige po. Sabi na po ni Sister Lizelle, inaanyahan ko po kayo na medyo move lang po ng mga konting mga rows para hindi naman po tayo masyadong malayo. Kahit mga 3 lang po, o kaya hindi naman po dito sa pinakaunahan, mga 3, 2, ay pwede na po. Ano. Ayan. Sige po, aangat po natin mamaya yan para hindi po kayo lamigin. Ano. Sige po. Yan, magandang gabi po sa ating lahat. Ano po? At sa panahon po natin ngayon, medyo ramdam po ang kalamigan. Ano? Medyo mahangin-hangin ang panahon. Sana hindi rin po kayo hinangin. Ano po?
Meron po bang mga nilamig po rito, mga kapatid? May mga nanlalamig po ba dito? Wala naman, no? Sana nag-iinit po kayo. Ano po? Pwede po ba natin palakpakan muna si Lord sa gabi po na ito? At holiday po ngayon. Meron po ba kayong pasok ngayong araw na to? Ayan, si Sister Joanna may pasok. Iba po, pumasok po ba kayo? Ayan, iba wala pang pasok. Ano? Ayan. Kamusta po yung holiday po ninyo? Ano po mga ginawa po ninyo ngayong araw na to? Marami. Meron po bang natulog maghapon? Yung natulog maghapon. Meron po bang mga kumain lang maghapon? Naglinis. May mga naglinis po ba? Naglaba. Ayan. Naglinis, laba, sabay. Ano? Sabay po. Ayan. Ano po? Nagugas. Ano po? Lahat dahil natin ginawa. Ano? Isipin niyo po yun, kahit pala holiday, ay marami pa rin tayong ginagawa. Pero praise God, kasi sa kabila po ng kabisihan, dami po natin ginagawa, magkakasama po tayo ngayon na magpupuri, sasamba sa ating pong Panginoon sa ating midweek. Sana po ay pagpasalamat na natin tong last midweek ng January. Dahil next week, February na, ayan, baka po sa susunod, December na, ano po, patapos na po muli ang taon. But sana sulitin natin yung bawat araw, oras na dumaraan sa atin. Papurihan natin yung Panginoon, bigay natin yung best para sa Kanya. Kaya po sa gabi po na ito, simulan po natin ang ating midweek ng may kagalakan at awitan para sa ating Panginoon. Kaya po tumayo po tayong lahat and papurihan po natin ang ating Panginoon sa pangunguna ng ating pong praise and worship team. Ayan po, magandang gabi po muli. Good evening po. Ayan. At magandang gabi rin po sa ating mga kapatid na sa kanilang mga tahanan. Sana po nasa maayos kayong kalagayan. And this time po, muli tayo makakapakinig na salita ng ating Panginoon. Pero syempre, aawitan po muna natin siya. Tama po? Ay, parang ayaw yung wag. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And tonight, ay matututunan natin kung paano magpatuloy sa ating Panginoon. And sa buong buhay po natin na dapat nating isipin na ang lahat ng ginagawa po natin ay para lamang sa ating Diyos na siyang nagbigay ng lahat, nagbigay ng kalakasan, pag-asa, at pag-ibig no, na nararanasan po natin ngayon. Kaya sa pagkakataon pong ito, tayo magpasalamat sa Kanya at ibigay natin yung ating buong puso at mga buong buhay sa pag-aawit ng mga makalangit na awitin po para po sa ating Panginoon. Awitin po natin all these songs and praises to give praise and glory to our Lord God. Every room I make and the rest of the songs. Sing every move I make. Every move I make, I'll make in you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I'll breathe in you. Every step I take in you. You are my way, Jesus. Every breath I take, I'll breathe in you. Na 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 na. Every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I'm breathing you. And every step I take in you. You are my way, Jesus. Every day I breathe in you. Waves of mercy, waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, it's love. How can it be? Na 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 na. Every move I make, I'm making you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. And every step I take, I
you are my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. And waves of mercy, waves of grace, everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, it's love. How can it be? Na 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 na. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan, sabi doon sa awitin natin that every move we make, every breath that we take, and every step that we take ay para yun sa ating Panginoon. And that's how we continue in Christ, to do all things para po sa Kanya, to do all things na may puso, na may pagmamahal, because we are doing this para sa nag-iisa nating Panginoon. And sa ating pong pagpapatuloy, sa ating pag-aawit sa ating Panginoon, sabi po dyan, like a fire, as we continue to our Lord God, as we continue in Christ, the desperation of us, the longing, yung pagkauhaw natin sa ating Panginoon ay dapat consistent pagdating po sa pagpapatuloy sa ating Panginoon. Bagamat tayo nahihirapan, bagamat tayo po ay napapagod, pero alam niyo po, bilang isang servant, tagapaglingkod ng ating Panginoon, the hope that Jesus is giving to us should be enough for us to continue, para tayo ay lalong mauhaw sa salita ng ating Panginoon, tayo'y lalong magpursigi sa paglilingkod sa Kanya. And that is the continuous na goal natin bilang mga Kristiyano. Kaya po, as we sing this song, Like a Fire, let's put our hearts, let's put our whole minds, our soul and self, at ibigay po natin ng buong puso yung ating pasasalamat at sabihin natin sa ating Panginoon that, Lord, we are desperate, we are hungry, and we are longing for you, O Lord. Awitin po natin ito na may buong puso at pasasalamat para po sa ating Panginoon. Like a fire, to give glory to our Lord. Like a fire shut up in my bones, I want the world to know that you are God. With a passion burning deep within, I want the world to know that you live. Your presence, let your presence come and saturate every part of me, make me new, and let your spirit come and move within and fill me once again, 'cause I need more. Jesus, I'm desperate for you, and Jesus, I'm hungry for you, and Jesus, I'm longing for you, 'cause Lord, you are all I want. Let your presence
come and saturate in every part of me and make me new. And let your spirit come and move within and fill it once again, 'cause I need more. And Jesus, I'm desperate for you. And Jesus, I'm hungry for you. And Jesus, I'm longing for you. 'Cause Lord, you are all I want. We sing Jesus, Jesus, I'm desperate for you. And Jesus, I'm hungry for you. And Jesus, I'm longing for you. 'Cause Lord, you are all I want. Together, church, we sing, come like a flood. And come like a flood and saturate me now. You're all I want. Come like the wind and sweep throughout this place. You're all we want. And come like a flood and saturate me now. You're all I want. Come like the wind and sweep throughout this place. You're all we want. We sing this loud, church. We sing Jesus. Jesus, I'm desperate for you. Jesus, I'm hungry for you. And Jesus, I'm longing for you. 'Cause Lord, you are all I want. We sing Jesus. And Jesus, I'm desperate for you. And Jesus, I'm hungry for you. And Jesus, I'm longing for you. 'Cause Lord, you are all I want. And come like a flood and saturate me now. You're all I want. Come like a wind and sweep throughout this place. You're all we want. Come like a flood. Come like a flood and saturate me now. You're all I want. And come like the wind and sweep throughout this place. You're all we want. Let's all pray. Heavenly Father, Lord God, maraming salamat po sa oras at pagkakataon ito, Panginoon. We are all gathered here, Lord God, to listen to your word, Lord God, to accept the blessings of your word, Panginoon. May you ready us, Lord God, our hearts and mind as we receive this, Lord God.
because we are here to listen this because we're desperate. We're hungry for you, O Lord. We are longing for you, O Lord, and you're all that we want, Panginoon. Maraming salamat po. Bless us, O Lord, all throughout this service, Lord. This is all we pray and praise in the mighty name of our Lord Jesus Christ, our Savior. Amen and amen. Bigyan po natin na malakas sa balakpak ang ating Panginoon. Ayan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening po. Ayan, pwede po ba nating muling palakpakan po yung ating Panginoon sa gabing ito? At praise God po, tayo pong muli po ay pinagpala po ng ating Panginoon para muli po ay makapakinig po ng kanyang salita sa gabing ito. And before I start my message po ay meron po ako naalalang kwento. Hindi ko pa lang kung narinig nyo na po ito sa akin. Meron pong isa pong hari. And sa kanya pong pagiging hari ay kanya pong napagtanto na siya po ay medyo matanda na at kailangan niya na pong mag-resign. Kaya lang, ang problema po niya ay wala po siyang anak na lalaki. Kaya meron po siyang isang anak, babae po yon. Kaya ang ginawa po niya ay siya po ay nagbigay ng challenge. Okay, sabi niya, kailangan ko ng lalaking matikas. So nagbigay po siya ng challenge, pinatawag niya po lahat ng kalalakihan doon sa kanyang kinasasakupan, ay nagbigay po siya ng mission. Okay, so nung pinatawag niya na po yung kalalakihan, ay pumunta po sila sa isang ilog na malapit po sa kanilang palasyo at pinatingin po niya sa kalalakihan yung mga ilog na punong-puno ng mga buhaya o alligator. Sabing gano'n ng hari, ito yung mission na ibibigay ko sa bawat kalalakihan. Kung sino man yung makakatawid mula doon sa ilog na yan hanggang doon sa dulo, siya yung papalit sa aking hari. At hindi lang yon, ipapakasal ko siya sa aking anak na babae. So sabi niya, maghahantay ako kung sino yung maglalakas ng loob para tumalon dyan, ay yung makakatawid, siya po yung panibagong magiging hari. Alam niyo, ang tagal pong nagantay ng hari, halos inabot po ng ilang minuto. Wala pong gustong tumalon dun sa ilog. Hanggang sa maya-maya, bigla po niyang narinig, biglang may tumalon. Okay? So nakita niya, may isang lalaking tumalon. So, ang galing ng lalaki, palakpakan yung mga tao. Hindi siya, inabot siya ng buhaya, pero, okay, sa kabutihang palad, siya po ay nakatawid. Okay, so palakpakan po yung mga tao sa kanya. And then, nung siya po ay nakatawid na po, kinongrats po siya nung hari, at in-interview po siya. Sabi gano'n, napakatapang mo naman. Okay, kanina pa ako doon, walang tumatalon dyan, walang gumagawa, walang naglakas ng loob. And inihingal po yung lalaki, kasi siyempre, galing po siya sa yung mga alligator And nung after niya pong medyo okay na po siya, nakakahinga na po siya, sabi niya gano'n, mahal na hari, wait lang po. Bago ko po sagutin yung tanong niyo, kasi sabi nung hari, paano ka nagkaroon ng lakas ng loob para tumalon dyan? Sabi gano'n nung lalaki, bago ko po sagutin yung tanong niyo, gusto ko munang tanungin yung mga nasa likod ko kung sino yung tumulak sa akin. Okay? Meron palang tumulak po sa kanya, kaya po siya So wala siyang choice, kundi lumangoy po talaga. Okay, alam niyo, ang point lang po ng message, kaya minsan parang we need someone na magpupush po sa atin para sabihin natin na kaya pala natin. No? Pwede bang pakitapik yung katabi mo, pasabi sa kanya, kaya mo naman pala Okay? And ba't ko po sinasabi po yun? Kasi po, nung last midweek po, topic po natin is New Life in Christ. Lahat po tayo binigyan na ng Diyos ng bagong buhay. And today po, ang nais pong ipaalala ng Panginoon sa message po natin, o yung mensahe po ng Panginoon, is about continuing in Christ. Okay, kailangan po pala yung tinatawag na pagpapatuloy kay Kristo. So, ibig sabihin, hindi lang tayo basta binigyan ng bagong buhay ng Diyos. Yung mga nabautismuhan po dito, lahat po tayo, majority, tumanggap na po kay Lord, hindi lang po natatapos sa baptism yung buhay po natin bilang isang Kristiyano. Kasi parang ganun yung thinking natin minsan ay, baptize na ako, okay na to. Hindi po. Kailangan yung tinatawag na continuing in Christ. That is the last part na kailangan po natin. Kailangan tayo po ay magpatuloy sa ating Panginoon. Kaya pakisabi uli sa katabi mo, magpatuloy ka. Kasi baka mamaya, mayroon pong ilan po sa atin dito, gusto nang gumib up. Okay, ayaw na magpatuloy. Kasi alam naman natin, hindi mabilis po yung buhay Kristiyano. Kaya mamaya, pag-uusapan po natin. And sa aklat po ng Colossians chapter 2, verse 6 to 15, yan po yung ating passage. And malalaman po natin, ano ba yung ibig sabihin ng continuing in Christ.
Okay, continuing in Christ means tatlong bagay po yung ating pag-uusapan sa oras pong ito. Sana po, makinig po tayo. Mabilis lang po yung message po natin. Una po, continuing in Christ means being stand firm. Kapag pala sinabing continuing in Christ, kailangan ikaw ay matatag. Kailangan ikaw ay nananatiling nakatayo. Okay, yun po yung ibig sabihin ng stand firm, matatag, nakatayo. Hindi basta-basta natitinag sa mga pagsubok. Basahin po natin yung verse po natin. Sa verse 6, so then, just as you receive Christ Jesus as Lord po continue to live your lives in Him. Ang nagsulat po ng Colossians si Pablo. And alam nyo, sinulat po ni Pablo yung Colossians when he was in prison in Rome. Nasa Rome po siya. Nakakulong po siya nung time na yon. And halos naghahantay na lang po siya ng execution po niya. Pero nagsulat pa rin po siya sa Colossians. Sabi niya ganon, kailangan po nila na magpatuloy bilang tinanggap po nila yung ating Panginoon. Kaya alam nyo kung bakit sinulatan ni Pablo yung mga taga-Colosas. Kasi po ang background po ng Colossians Church, sila po ay nakakaranas po ng iba't ibang pagsubok. Unang-unang pagsubok po nila, sila po ay nakakaranas ng mayroong mga false teaching. Okay, pangalawa, sila po ay nakakaranas ng tinatawag na threaten sa kanilang identity as Christian. Yung iba po sa kanila confused sa kanilang pagsunod kay Kristo. Kasi nga dahil na marami silang naririnig na mga false teaching. And dahil sa mga daming pagsubok po nila, parang natethreaten po sila na parang ang hirap pala maging Kristiyano. Nasabi niyo na po ba yon? Ang hirap pala maging Kristiyano. Bakit nung hindi pa ako nagiging Christian, parang wala lang naman yung problema, wala lang naman yung pagsubok. Pero bakit naging Kristiyano na ako, ang dami ng pagsubok. Ganun po yung nagiging buhay po nila. That's why in-encourage po sila ni Pablo na kailangan sila po dahil tinanggap na nila si Kristo, magpapatuloy po sila. Pero alam po ni Pablo na hindi madali yung tinatawag nating continuing in Christ. Minsan, bago ka palang Kristiyano, ang dami na agad mga pagsubok. Kaya ang dami na agad na pwedeng mag-persecute sa'yo. Ayan na yung feeling banal. Okay? Naranasan na po ba yun? Ako, nung first time na nabaptize po ako, dumaan po ako dun sa mga sa lugar po namin, andun yung mga barkada ko. Layuan sa akin, sabi, layo tayo, andyan na yung banal. Kasi nalaman nila, nabaptize po ako. First na persecution, first na pagsubok na naranasan ko. Pero sabi ko, okay lang yun, mahalaga, tinanggap ko na si Kristo. Kaya nga sabing ganun dito ni Pablo sa verse 7, kailangan maging rooted and built up in Him, strengthened in faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Sabing gano'n ni Pablo, kailangan bilang tinanggap niyo si Kristo, kailangan magpatuloy kayo sa buhay ninyo. Pero sa pagpapatuloy na yon, you need to be rooted, built up, and strengthened in faith. Minsan nakakalimutan po natin yung bagay na yon. Okay? Na hindi ka lang basta Kristiyano. Kailangan binibuild up natin yung faith natin. Nagiging rooted ka and strengthen yung ating faith. Pag sinabing rooted, para kang isang puno na kahit bungkalin mo yan, kahit pataubin mo yan, hindi po yan tataob. Ganun dapat yung Kristiyano pala, no? Lalo na kapag may mga na-encounter tayo, mga false teaching, mga pagsubok sa buhay. Pag sinabing build up, matatag. Yung kahit manggain ka, hindi ka basta tutumba. Strengthen. Pinalakas ka ng Panginoon. Pinapalakas mo yung sarili mo sa harapan ng Diyos. So, ibig sabihin, yung pagiging Kristiyano po, mga kapatid, hindi lang po siya basta naging Kristiyano ka lang. Kailangan nagiging rooted po tayo sa papaanong paraan. We need to strengthen your spiritual life. Yun yung sinasabi ni Pablo. Kasi may false teaching. Kasi you are threatened to your identity. You are confused because of the problem na nararanasan natin. Parang minsan dahil sa mga problema, magiging Kristiyano pa ba ako? Ang daming bawal. Ang daming umuusig sa akin. Pero sabi ni Pablo, if you are rooted and built up and strengthened in faith, hindi ka basta-basta matitinag. Okay? Pwede po bang pakitignan yung katabi? Mukha po bang rooted? Mukha po bang build up? Strong, strengthened? Na parang pag unang tingin mo pa lang sa kanya na Kristiyano yan, ay hindi to basta-basta natitisod. Matibay na to. Yun yung sinasabi ni Pablo. Kasi doon po sa time ng sa Colossian Church, marami po nakakapasok ng mga false teaching. And kapag medyo mahina-hina ka at hindi mo inaral yung sarili mo sa salita ng Diyos, pwede kang madala. So we need to strengthen our spiritual life first by prayer. Okay? Kamusta po yung prayer life po natin? Okay? Lagi pa po ba tayo nagpe-pray? Alam nyo, yung hindi masyado nagpe-pray, sila yung madalas hindi nagko-continue sa Panginoon.
Totoo po yun. Napakahalaga po ng prayer. Pananalangin. Si Pablo, kahit nakakulong yan, lagi nagpe-pray. Hanggang sa kamatayan niya, nagpe-pray siya. Okay? Kailangan, we are rooted, built up, and strengthened by reading the Bible. Kamusta po yung ating pag-study sa Bible? Baka mamaya, every Sunday lang natin nababasa yung Bible. Okay na yan. May every Sunday naman eh. Alam nyo, kailangan meron din tayong self-study sa Bible. Okay? Your personal devotion sa Panginoon. Okay? Kailangan mahalaga po yung pag-i-strengthen o yung pagpapalakas ng ating pananampalataya para maging rooted tayo and build up. Sinasabi to ni Pablo para hindi sila madaling matangay sa mga maling aral. Okay? Tignan nyo po ito po yung sabi ni Pablo. Bakit kailangan maging rooted and strengthen yung faith natin? So to it, that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy. Okay, ang tinutukoy po dyan ni Pablo para hindi ka madala ng mga maling katuruan. Kasi nung time po nila Pablo, mayroon na mga false teaching. May mga maling aral na. And kapag hindi sila nag-aral ng salita ng Diyos and hindi sila babad sa pananalangin, madadala po sila. Kaya nga po yung iba sa kanila very confused sa kanilang identity bilang isang Kristiyano. Okay? Kasi nakaka-receive sila ng mga false teaching, nakukonfuse po sila, and dahil mahina yung kanilang pananampalataya, pag may mga pagsubok na dumarating sa kanila, nawawala po sila doon sa ating Panginoon. Okay? Mga false teaching, which depends on human tradition and elemental spiritual forces of this world rather than on Christ. May mga pagkakataon po pala na minsan, kahit Kristiyano na sila, mas pinapakinggan pa rin nila yung mga human tradition. Okay? Minsan, nasanay po tayo sa gano'n, no? Yung mga pamahiin, yung mga meron po bang naniniwala sa mga pamahiin? Bawal magwalis pag bawal kumatok. Dati, pag kumakatok kami, nagagalit yung magulang ko noon, ano pa kami. Kasi nagtatawag daw ako ng multo. Okay? Pag nagwalis ka naman, kasi yung swerte. Okay? Walang swerte. Andun yung ating pagiging blessed sa Panginoon. Wala ring malas. Kasi it is about God's will. Na kailangan hindi ka naniniwala sa mga human tradition, mga elemental spiritual forces. Kaya na kung saan, parang minsan, sa totoo lang, minsan, may mga naniniwala sa hula. Ay, ang galing, tama yung hula niya. Which is, pag dinignan mo, possible naman talaga mangyari. Okay, ito yung sinasabi dito. Kahit nga dun sa mga ibang mga tradisyon na hanggang ngayon, minsan, nangyayari pa rin po sa atin, sabi nga dito, huwag kayong maniniwala doon because yung buhay mo, it depend on Christ. Kasi nakadepende ka na kay Kristo ngayon. Hindi na doon sa mga dating paniniwala mo na hindi naman makatotohanan. Yung pagdepend po natin kay Kristo, ito yung paniniwala po natin kung ano yung nakalagay sa Bible, sa salita ng ating Panginoon. Kaya sana tayo po bilang mga lingkod ng ating Panginoon, if we study sa Bible, yung Bible, maintindihan natin, ay walang ganito sa Bible. Bakit ako naniniwala doon? Nakuha po natin. Pero kung di mo binabasa yung Bible, maniniwala ka na lang talaga habang buhay dyan. Oo nga no, kasi ito yung tinuro sa akin ng lolo at lola ko na hindi naman nakalagay sa Bible. So we need to study the Bible, we need to enhance our prayer life and yung ating devotion sa ating Panginoon. Para na sa ganon, hindi tayo madala ng mga maling aral at wala ka na doon sa mga human tradition na pinaniwalaan mo noon. Kasi your life now is focused on Christ. Yun po yung tinatawag na continuing in Christ. Nakapokus ka na ngayon kay Kristo. Dito po papasok yung second point po natin that yung tinatawag po natin na continuing in Christ means Christ-centered. Kapag sinabing yung buhay mo nagpapatuloy kay Kristo, ibig sabihin po nun, Christ-centered ka na. Pag sinabing Christ-centered, sa lahat ng ginagawa mo, si Kristo na yung inuuna mo. Si Kristo na yung lagi mong iniisip. Okay, in Colossians 3:17, and whatever you do, whether your work or deeds, do it in the name of the Lord. Gawin natin lahat alang-alang sa ating Panginoon. Kaya kapag sinabing Christ-centered at you have a new life and you are continuing in Christ, dapat hindi mo na sinusunod o hindi mo na ginagawa yung mga dati mong buhay. Yung mga tradisyon na dati na meron ka, wala na yun. Kasi may bago ka ng buhay kay Kristo. So Christ must be the center of your life. Kailangan sana yung sentro ng buhay natin. Basahin po natin ito. Sa verse 9 and 10, for in Christ, all the fullness of the deity lives in the bodily form, and in Christ you had been brought to fullness. He is the head of over every power and authority. Nasabing ganun dito, dahil na kay Kristo ka na,
Kaya siya na yung pinakang ano ng buhay mo. Na siya dapat yung merong kapangyarihan and authority sa buhay ng bawat isa po sa atin. Wala na yung dati mong pagkatao. Kasi na kay Kristo ka na ngayon. Kaya nga yung mga sinasabi dito na human tradition, wala na yun. Kasi yung buhay mo ngayon, nakapokus na kay Kristo. Kapag sinabing Christ-centered yung buhay po natin, nagpapasakop ka na kay Lord. Parang, alam niyo yun, bilang isang dati kung ikaw yung driver ng buhay mo, ngayon, si Kristo na yung driver ng buhay mo. Kasi nung ikaw dati yung nagdadrive, lagi ka nabubunggo. Okay? Sino po dito lagi nabubunggo pag nagdadrive? Okay, normal naman po yon. Pero in spiritual life, kailangan si Kristo na yung nagmamanayo ng buhay natin. Amen po? Parang, minsan kasi kahit na kay Kristo na tayo, si Lord nandun pa rin sa likod. Ikaw pa rin yung nagdadrive. Kaya pabunggo-bunggo ka. Okay? Kasi hindi mo pa rin ina-accept yung Panginoon na merong siyang power authority sa buhay ng bawat isa po sa atin. Sabi po dito, in Him you were also circumcised with a circumcision not performed by human hands. Okay? Your whole self ruled by flesh was put up when you were circumcised by Christ. Okay? In the Old Testament po kasi, yung circumcision, sobrang halaga po niyan. It is part of covenant ng Panginoon na literal na yung mga kalalakihan, especially the Israelites, sinusircumcise po yan. Part ng tinatawag kumbaga, a covenant do sa ating Panginoon. Okay, pero sabi nga dito, dahil na kay Kristo na yung buhay natin, kay in the New Testament, sabi nga dito, we are circumcised by Christ. Okay, but not in human hand. Basahin po natin yung next verse po natin. Having been buried with Him in baptism, in which you were also raised with Him through your faith in working of God who raised Him from the dead. Yung tinutukoy na circumcised by Christ through baptism. Okay, ibig sabihin, yung bawat isa po sa atin dito, pag sinabing Christ-centered, nagpasakop ka na kay Kristo. Kaya nga yung tinanggap po natin yung Panginoon, nagpabautismo po tayo, okay, andun yung ating confession sa Panginoon na tayo magpapasakop sa ating Panginoon. So through baptism, yung buhay po natin, ay pinasakop na po natin dun sa ating Panginoon. Kaya sinasabi ni Pablo sa kanila, tanggalin nyo na yung mga human tradition nyo. Kasi yung iba po sa kanila, kaya nawawala sa Panginoon, minsan ganun din po sa atin even in our time, kaya minsan nawawala tayo sa Panginoon, hindi tayo nagkong-continue kasi binabalikan pa rin natin yung dati. Okay, na parang, na-miss ko yung dating ginagawa ko. Parang dati, wala naman nagbabawal sa akin Pero ngayon, meron na. Pero sabing gano'n, since tayo po ay namatay na kasama ni Kristo, kailangan patay na rin yung dati nating pagkatao. And we need to continue in Christ by Christ-centered sa buhay po natin. Na sana yung bawat isa po sa atin, maging Christ-centered po sa atin. Sa family po natin, maging Christ-centered po tayo. In our relationship, sobrang halaga po yung pagiging Christ-centered. Na kailangan sa buhay po natin si Kristo yung nasa sentro ng bawat isa po sa atin. Kasi kapag si Kristo yung sentro ng buhay po natin, hindi tayo maliligaw. And kahit anong pagsubok yung dumating po sa atin, hindi po tayo basta-basta susuko. Kasi po, yung buhay po natin, si Kristo na yung nagdadrive at hindi na po tayo. Kaya sana yung buhay po natin, by this time, pag nagkaroon tayo ng reflection, let us check yung buhay po natin, talaga bang sinuko ko na lahat sa Panginoon? O baka hanggang ngayon, meron pa rin akong hindi sinusuko kay Lord. Ganun yung Christ-centered You give everything to God. Yung takot mo, yung mga doubts mo, and even yung mga dati mong ginagawa, you surrender all to God, to Jesus. Kasi simula ngayon, siya na yung bahala. Mas maganda po yun, no? Wala kang stress. Kasi alam mo na si Jesus na yung bahala sa buhay mo. Okay? So kapag naging ganun yung kaisipan po natin, yung buhay po natin, wala po tayong dapat ipag-alala kasi nakasentro yung buhay po natin sa ating Panginoon. So continuing in Christ means, ibig sabihin po nito is yung tinatawag nating Christ-centered. Okay, panglast po natin, panghuli po natin, sabi po ay ganito, yan, continuing in Christ means victorious life. Ang ganda pala ng ibig sabihin, no? Kapag pala sinabing continuing in Christ, o ikaw ay nagpapatuloy sa Panginoon, yung ating Panginoon, He gives you a victorious life. Bibigyan kanya ng matagumpay na buhay. Sino po dito gusto magtagumpay? Lahat po tayo, no? Okay, ayaw po natin na tayo po ay natatalo. Ayaw po natin na tayo po ay sumusuko. Ang gusto ng Panginoon, magpatuloy po tayo. And alam niyo, in reality, matagal ka nang binigay ng Lord, ng Panginoon ng victorious life.
Tagumpay ka na. Yung bawat isa po sa atin. Pwede bang pakisabi sa katabi mo, tagumpay ka na. Okay? Matagal na po tayong pinagtagumpay ni Lord. Kaya lang, ang nagiging problema po natin, paano tayo magpapatuloy? So we need to be inspired by God's Word na matagal ka ng pinagtagumpay ng Panginoon. Tignan po natin, magmula pa lang tinanggap po natin yung ating Panginoon. When you were dead in your sins, nung ikaw ay namatay sa kasalanan, yan po ay simula nung ikaw ay nabautismuhan. Na-wipe out yung kasalanan po natin. And in the circumcision of your flesh, sabihin nito, yung dati nating mga desire, pang mga tao natin, tinanggal na rin po lahat po yon through baptism. God made you alive with Christ. He forgave us all our sins. Parang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Kolosas, huwag na kayong bumalik sa dati niyong buhay. Matagal na kayong pinalaya ng Diyos dyan. Yung kasi nagiging problema ng mga Kristiyano minsan, bumabalik tayo sa dati nating buhay. Kaya minsan, hindi tayo nagpapatuloy. And the problem is, kagaya ng first point po natin kanina, we are not rooted, we are not strengthened, and we are not built up by God's Word or in any spiritual aspect ng buhay po natin. Kapag hindi ka built up and rooted, pwede kang bumalik sa dati mong buhay. Kaya mahalaga yung continuing in Christ na maintindihan po natin na hindi ka lang basta nabautismuhan, you need to do something na mas magpapalapit palalayo sa iyo sa Panginoon. Nakuha natin yung kanta natin kanina, Jesus, I'm longing for you. Jesus, I'm hungry for you. Kailangan maging uhaw ka sa Diyos, magutom ka sa Panginoon, kilalanin mo siya, maging rooted ka sa Kanya, mas intindi mo yung salita ng Diyos, magkaroon ka ng prayer life, maging intimate yung ating prayer life sa Panginoon. Kasi kung hindi, babalik at babalik ka sa dati mong buhay. Sayang. Kaya sabing ganun dito, matagal ka ng pinalaya ng Diyos. Sabi dito, God made you alive with Christ. He forgave all our sins. Grabe si Lord, no? All our sins. Lahat ng ating kasalanan, pinatawad na ng Diyos. Kaya ang gusto ng Diyos, because you are continuing in Christ, huwag ka na ulit babalik sa dati mong pagkatao. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka na ulit babalik doon. Okay? Totoo naman po yun eh. Tama po? Kung for example, dumaan ka dito, nadulas ka, anong gagawin mo? Papalinis mo kay Brother Ben. Okay. Hindi na. Halimbawa, sa isang iskinita sa inyo, nadulas ka doon, hindi ka na dadaan ulit doon kasi nadulas ka na doon eh. Kahit linisin pa yon. Kasi trauma ka na doon. Kailangan doon, ganun din sa kasalanan. Dahil nilinis ka na ng Diyos dyan, na trauma ka na dyan, ang tagal ng panahon, inalipin ka ng kasalanan, huwag ka na ulit dadaan doon. Because God gave you a new life and He wants you to continue to live in Him. Gusto ng Diyos magpatuloy ka sa Panginoon. Okay, tuloy po natin, mga last verse po natin. Having canceled the church of our legal indebtedness, which stood against us and condemned us, He has taken it away, nailing it to the cross. Tignan niyo po yung ginawa ng ating Panginoon. Ang tinutukoy po dito ay yung sakripisyo ng Panginoon on the cross. Okay? Na dahil sa kanyang pagpapakahirap, nailing it to the cross, parang inilude na lahat ng Panginoon, naligtas po tayo, nilinis na yung ating mga kasalanan. Having disarmed the powers and authorities, He made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Imagine po natin yung ginawa ng ating Panginoon. He made a public spectacle of them. Parang, alam niyo yun, yung public na ginawa niya na halos kaihiyan yung ginawa niya. Alam niyo, nung time kasi nung sa Roman crucifixion, yung kasing crucifixion, ito yung pinakang nakakahiya. It is a shaming, pinakang nakakahiya na pwedeng maranasan ng tao. Kasi lahat lang naman ang pinapako nung time na yon, mga kriminal. Hindi naman kriminal si Jesus eh. But He made it in public para lang mapatawad yung ating mga kasalanan. He died on the cross para lang mapatawad yung ating mga kasalanan. And that is the reason kung bakit tayo magpapatuloy sa ating Panginoon. Kasi matagal na po tayong pinagtagumpay ng ating Panginoon. Mula pa lang nung pinako sa krus, nung kanyang pagkabuhay hanggang pagkakit niya po sa langit, pinagtagumpay na po tayo ng ating Panginoon. So walang reason para hindi ka magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya sana wag po tayong gi-give up, wag po tayong tatalikod sa ating Panginoon. Kasi one of the problem na nararanasan po, even nung time po nila, many Christian tumatalikod sa Panginoon. Makaranas lang ng konting problema, konting pagsubok,
Na-test lang yung faith nila, ayoko na, ang hirap maging Kristiyano. Pero part ng pagiging Kristiyano po yun. Okay, kanina, meron po kaming Bible study ni Brother Dave. Okay, and ang ganda po ang gaganda po ng mga question niya po sa amin. Okay, nasasagot naman po ni Brother Dave. Okay? And isa sa question po niya is yung parang natatakot siya maging Kristiyano dahil, alam niyo yun, bagong buhay, natatakot siyang harapin yung mga pagsubok na pwede niyang pagdaanan. Pero sabi namin, kahit naman hindi pa tayo Kristiyano, may pagsubok na eh. But the good things, nung naging Kristiyano po tayo, kasama na po natin yung Panginoon. And dahil kasama na natin yung Panginoon, we can overcome everything. We are victorious. Okay? Victorious, meaning to say, tagumpay na po yung bawat isa po sa atin. Ang kailangan na lang po natin gawin, magpatuloy. So we need to finish the race, yung in-start po natin magmula nung tinanggap po natin yung ating Panginoon. Kaya let's have a reflection. Since we need to finish the race, kamusta po yung ating takbuhin sa buhay? Nasang part na po kaya tayong tumatakbo yung ating spiritual, yung ating paglalakad sa Panginoon? So baka yung iba nag-i-start pa lang, yung iba nasa mid na, yung iba malapit na sa finish line, lalo na po yung mga nasa finish line na, wag na po kayong babalik. Wag na po kayong tatalikod. And sa nag-i-start pa lang, keep it up. Andyan si Lord para i-push ka at sabihin sa'yo na kaya mo yan. Kaya let us continue to live in Christ. Kaya yung mga pagsubok na pwede natin pagdaanan, kayang-kaya po natin yan kung ating pong papalakasin yung ating spiritual life sa tulong ng ating Panginoon. Sabi po sa ating conclusion, no matter what we go through, let's continue in Christ, for we know that our victory is in Him. Hindi ko po alam kung ano po yung mga pinagdadaanan ng bawat isa po sa atin po ngayon. Pero sana ay wag po yan maging hadlang para tayo po ay sumuko. Bagkus, magpatuloy po tayo sa ating Panginoon kasi alam po natin na ang tagumpay ay na kay Kristo. Pwede po ba natin bigyan ng isang malakas na palakpak yung ating Panginoon? Because He give us victorious life and alam ko, kung tayo po ay magpapatuloy, ay mararanasan po natin yung gantimpala na nagmumula sa ating Panginoon. Sabi ni Lord, well done, good and my faithful servant. Tayo pong lahat po ay manalangin. Let us all pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat po sa gabing ito, sa patuloy na pagpapala po sa amin, na napakinggan po namin ang inyong mga salita. Salamat, Panginoon, to encourage yung bawat isa po sa amin na magpatuloy. Bagamat, Lord God, maraming challenges sa buhay ang inyong mga lingkod. Marami kaming mga pinagdaraanan. Meron kaming mga silent battle, Panginoon, sa buhay po namin. But Lord, alam po namin na kung kami po ay magiging rooted, kung kami po ay mabibuild up at may strengthen, Lord God, ng inyong mga salita, magiging babad sa aming mga panalangin, Panginoon, magiging matatag po kami. At lahat ng aming mga pagdaraan ng pagsubok ay aming mapagtatagumpayan. Kaya Lord, maraming salamat po sa mga paalala na hindi kami dapat sumuko, kundi kami ay magpatuloy dahil alam po namin, Panginoon, na kasama ka namin sa bawat battle ng buhay na meron yung bawat isa po sa amin. Kaya Lord, maraming salamat po sa katagumpayan na ibinigay niyo po sa amin, sa kaligtasan na ibinigay niyo po sa amin. Kaya Lord God, hayaan niyo po na ang bawat isa ay magbalik ng pagpapasalamat sa pamamagitan, Lord God, ng aming pagpapatuloy sa inyo. Kaya Lord God, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating pong lahat. Ayan. Super ganda po ng message natin kanina. Continuing our life in Christ. Now, there's a realization for me na it's so beautiful. The message is so beautiful, reminding us po that we need to stand firm and continue our lives with Him. And now, let this be
as I sing, let this be my declaration of faith po, that as I continue my life in Christ, I want to be closer with my Lord. There's no other name I know. In my weakness, powerful, it's you, only you, who will never leave my side. In the quiet, in the fight, it's you, only you. Closer, take me in closer, deeper inside your perfect love. Jesus, my soul completion, always you are more than enough. There's no other name I know. In my weakness, powerful, it's you, only you, who will never leave my side. In the quiet, in the
in closer, deeper inside your perfect love. Jesus, my sole completion, always you are more than enough. Closer, take me in closer, deeper inside your perfect love. Jesus, my sole completion, always you are more than enough. To God be all the glory po. Yan, praise God po sa ating mga narinig na mensahe and sa nagbigay po sa atin ng tanging bilang. Kaya kung kayo po mga kapatid ay nais magandog ng inyong mga awitin para sa Panginoon, wag po kayong mag-atubili na magsabi kay Brother Boy at kay Brother Japet para po sa ating mga awitin. Praise God po! Napakaganda po na narinig natin mensahe, magpatuloy. At sabi sa inawit po ni Sister Day kanina, mas maging malapit pa tayo sa ating pong Panginoon. Let's be closer sa ating Diyos. And for our few announcements, mga kapatid, Sunday worship, sana po patuloy po tayo mag-invite. Sana sa Sunday may mga bisita tayong makasama. Ano po, whether your friend, family, or kakilala nyo lang po sa Facebook, sana makasama po natin sila sa ating pong online. And then midweek service natin, sana po every Wednesday, makapunta po tayo. Ano po, at makapag-sharing, makapagpalakasan po tayo for our brothers and sisters in Christ. Next, ang ating nightlight. Yan, magaganda po yung ating mga nightlight. Nasusubaybayan nyo po ba mga kapatid? If not, yan, uploaded din po yan sa ating YouTube at sa ating Facebook. Sana po ay panoorin po natin ang ating mga replays and weekly Bible study. Sana po ay, kung gusto nyo mag-start, sana po makapag-start na rin po tayo ng ating mga Bible study. Prayer breakfast this coming February. Sana po ay maipag-pray natin ito. Ayan, dito po tayo kahapon, nung isang araw pala, kahapon tuloy. Ayan, yung mga ilan sa mga kasama natin. CYF, every Saturday, sana po makasama po natin ang mga youth. Lalo na po this coming February 22, ang 72nd CYF anniversary na may theme po na Viscous Resist the Flow of the World. Yan, sana po ay masuportahan po natin to, maipag-pray po natin at makasama po yung mga kabataan po natin sa ating gawain po na to. Then ganun din po ang ating Yummy Fellowship. Sana po ay makasama po tayo. Mga young adult po natin na sana ay makapunta. Alam ko po ang next fellowship po ng ating Yummy ay on February 9, 7 p.m. po ba? 7:30, 7 p.m. 7, ayan. Sige po, to be announced po yung place, pero kung gusto niyo po makapunta, message lang po kami. Ganun din po ang Dorcas, every third Saturday of the month, kasabay po nito ang ating Men's Fellowship Builders. Sana po makapunta po tayo. At ang next na po natin gawain ay on February. Then, dagdag pong balita po natin, mga kapatid. Ito po ay hindi po natin na isasama sa ating mga balita, pero isasama na po natin ito kasi dalawa na po yung ating cell group na nasisimulan po ngayon. Kahapon, naganap po yung West Bahak-Bahak cell group. Ano po, yun po ay to be announced po yung date. Kailan po yung sunod nito, Sister Bell? February 11, yan. So sa mga nasa Brill po, pwede po kayong magpunta. Malapit po doon sa West Bahak-Bahak. And ganun din po, nag-start na rin po yung cell group sa East Tapinak. Yan, kagabi rin po ay nag-cell group po sa part po nila Sister Zen. Ayan. So sana po makapunta po yung mga kapatid natin na nasa East Tapinak. And alam ko po, soon na rin po, magsisimula na rin po yung ating East Bahak-Bahak na cell group. Meron na po ako mga nakausap. So a-announce na rin po natin yon sa mga susunod. And alam ko rin po, yung Gordon Heights po na cell group ay sisimulan na rin po. A-announce na lang po natin yung mga schedules. Pero maganda po yun. Masimulan natin kung around the area po kayo, pwede po kayong makadalo sa ating mga cell group po na ito. So, pero ang existing po natin, nag-start na ang West Bahak-Bahak at ang ating pong East Tapinak cell group po. So, yun lang po. And meron po ba may mga birthday po ngayon? Baka hindi po natin kayo nabate. Ayan. Sister Odessa Limin, happy birthday po. Bukas po yan. Ayan. And kay Brother Nolly, ayan. Kay Brother Nolly, malapit na pala birthday ni Brother Nolly. And kay Sister Clarita Ecaldre.
Meron pa po ba, Brother Alfred? Wala na po ano. Sige po, happy birthday po. Meron po ba nagsi-celebrate ng birthday nila this week? Wala naman na po. Sige po, happy birthday po sa inyo. Tayo po tayong lahat, and let's close our midweek with a prayer. Lord, maraming salamat po sa gabi na pinagkaloob niyo po sa amin. Thank you, Lord, for guiding us. At natapos po namin ang midweek po na ito ng puno ng pagpapala na nanggagaling po sa inyo. Lord, salamat dahil po kayo po ay naging mabuti sa amin dahil po sa mga bagay po na narinig, sa aming mga bagay na nagawa para po sa inyo sa gabi po na ito. Lord, ang aming pong samot dalangin ay ingatan niyo po kami na makauwi sa aming mga tahanan ng meron pong kagalakan, pagpapala na nagmumula po sa inyo. Ganun din, Lord God, mga kapatid po namin na nakasama namin online, sa mga nakapanood po ng live stream po, Lord God, sana Panginoong Diyos, nagdala po ang midweek po na ito ng kagalakan, pagpapala sa pamamagitan ng inyong mga banal na salita. Lord, we pray for our brethren, Panginoon, na meron pong karamdaman physically, emotionally, spiritually, Lord God. Bless them, O Lord. Naniniwala kami, Panginoon, that you have the power, Panginoon, na pagalingin ng mga kapatid po namin ito, provide their needs financially, materially, Lord God. And ganun din, Panginoon, ang prayer namin sa mga kapatid namin na meron pong mga pagsubok na nararanasan po ngayon, Lord. Let your will be done, Panginoon, sa buhay po nila and give them perseverance, Lord, para po malampasan yung mga bagay po na ito. Lord, maraming salamat po. Alam namin, Panginoon, na ang kagustuhan mo sana ang laging masunod, mangyari sa bawat isa po sa amin. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. All best po sa ating lahat, mga kapatid. Meron ba tayong Brother Gardy? Meron. Ayan, meron po pala tayong sharing.